Ako po'y invisible. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po at salamat po muli sa Panginoon at tayo muli ay nagsama-sama. Panibagong araw ng Sabado na ipinagkaloob sa atin upang muli ay mapag-aralan po natin ang kanyang salita. Supposedly, wala dapat tayo ngayon dahil may meeting kami sa Numabka, mga pastors. Pero alas 10 pa naman po yun. So, magdi-dismiss lang tayo ng maaga-aga, around 9:30, para ako po'y makapag-travel pa papunta sa meeting at exactly 10. Okay? So, salamat sa Panginoon at once again, we are here to study His Word. Let us come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo ng lubos-lubos dahil ang inyong kalooban palagi ang nasusunod sa aming mga buhay. At kalooban mo, Panginoon, na kami ay magtipon upang mag-aral ng iyong salita. Ama, amin pong ipinapanalangin po sa inyo ang pagbibigay niyo po sa amin ng karunungan upang maunawaan po namin ang inyo pong mga salita. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na hindi lamang po information about history, what had happened in the Kingdom of Israel, ang aming pong makita, kundi ang relevance ito sa aming buhay ngayong panahong ito. Nawa, O Diyos, ang illumination ng Banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at dalhin kami sa pagkaunawa sa malalim na kaparaanan ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, maging ang mga kapatid namin na nasa kanilang tahanan na nakatunghay sa aming pong klase. Lord, I pray na patuloy mo puspusin ang bawat isa amin ng iyong banal na Espiritu, maging sa aming pong pagbabahaginan ng aming pong mga natutunan. O Diyos, Ikaw lamang po ang may taas sa aming kalagitnaan at ang karunungan mo lang, Panginoon, ang siyang makita namin. Maraming salamat po. Maging ang mga kapatid po namin na hindi namin kasama dahil sila po'y may karamdaman, ay amin din pong itinataas po sa inyo. Si Pastor Sam, Panginoon, ang patuloy na pag-recover po ng kanyang physical na katawan buhat sa kanyang operasyon, ang kalakasan, ipagkalobo po sa kanya. Salamat, Panginoon, sa inyong provision sa kanyang buhay at ngayon po'y nakalabas na po siya ng hospital. Lord, we pray ang complete recovery ay kanya pong maranasan sa tulong po ng inyong biyaya. Kaya din ang mga ilang kapatiran po namin na may karamdaman ngayon, Panginoon, kayo po ang siyang sumama po sa kanila. At maging si Pastor Carlo, Panginoon, na nagkaroon po ng problema sa kanyang tiyan. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang siyang magbigay po sa kanya ng kagalingan. At ganyan din ang kanyang mga mahal sa buhay na meron din karamdaman ng kanyang mga anak. Ama, maraming salamat po muli. Sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay nasa Kabanata 8 ng Ikalawang Hari or 2 Kings chapter 8. At dito matutunghayan po natin ang pagpapatuloy ng paglilingkod ni Eliseo sa Panginoon. Siya po yung propeta na napag-aralan natin nung nakaraan na gumawa ng napakaraming himala. No? The double portion of Elijah's anointing ay pinagkalob sa kanya, and true enough, natanghal ang Diyos sa kanyang buhay dahil nga sa magagandang bagay na kanyang ginawa. I believe yun po ang purpose kung paano may tatanghal ang Panginoon. Yes, may tatanghal natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri sa Kanya. Pagtaas ng kamay, pag-aawit. Pero isa pang bagay maaari nating mataas ang pangalan ng Panginoon is yung pagkilos niya sa ating buhay. Yung gagawin niya sa ating buhay. Normally, ang iniisip natin para madakilang Panginoon is what we can do for Him. But I believe that yung may tataas pa natin ng higit ang pangalan ng Panginoon kung paano siya kikilos sa buhay natin. Okay? So, kung ang desire natin ay may taas ang pangalan ng Panginoon, therefore, kikilos siya sa buhay natin para maitaas natin ang pangalan niya. So, ganyan po ang nangyari sa buhay ni Propeta Eliseo. Now, in chapter 8, verse 1, mabuting balita, translation po ang ating gagamitin. Mabuting balita, kapatid, para parehas tayo ng translation. Sige, hintayin lang po natin ang pagpapalit ng translation. Yan.
Magandang balita. Okay, let's proceed. Sabi rito, sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay, yung babaeng tiga Shunem, o yung babae po na tumutulong sa kanya, na nag-prophesy siya na magkakaroon dito ng anak, pero after siguro mga ilang taon, namatay po yung bata. At sabi nga nung nanay, di ba, di naman ako humingi sa inyo ng anak eh. Pero nung binigyan niyo ako ng anak, nagpasalamat ako, pero nung kinuha niyo sa akin, parang ang sakit-sakit, sabi niya. Then, ginawa po ay nanalangin si Eliseo at yung bata po ay muling nabuhay, or the miracle of resurrection. Sabi rito, umalis kayo rito at mangibang bayan sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon. Ito pong pamilya na to ay malapit kay Eliseo. Parang naging family friend na po ni Eliseo itong mga to at sila po yung tumutulong kay Eliseo sa kanyang ministeryo. Now, bilang lingkod ng Panginoon, ang tanging bagay na magagawa mo sa mga taong tumutulong sa iyo bilang lingkod is bahaginan sila ng salita ng Diyos, lalong higit yung darating na kapahamakan ay malaman nila. Okay? Sa panahon natin ngayon, bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang pastor, anong kapahamakan ang darating sa isang tao na dapat kung siyang babalaan? Po? Palagi siyang nagkakamali. Ano pa yung hinihintay na kapahamakan ng sangkatauhan na dapat mong babalaan ng mga tao, lalo higit yung mga tao tumutulong sa iyo kahit hindi pa sila mananampalataya? Walang iba kundi yung condemnation o yung paghahatol. Okay? So, kay Eliseo, bagaman ito po ay mananampalataya na yung kanyang yung tumutulong sa kanya, pero bilang isang lingkod ng Panginoon, he is responsible to tell not only the good news, but also the bad news that will happen. So, ano po yung bad news na mangyayari? Magkakaroon po ng tagutom sa loob ng 7 taon. Verse 2, sumunod naman ang babae sa sinabi ng propeta. Umalis sila ng kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Pilisteo sa loob ng 7 taon. So when the man of God gives you a warning, you have to listen. Kapag ang lingkod ng Panginoon ang nagbigay sa iyo ng babala, kailangan mo makinig. Dahil it's a matter of sometimes life and death if you will not listen to the warning of the man of God. Ikaw ang mapapahamak kung hindi ka makikinig sa sinasabi ng lingkod ng Diyos. Lalong higit kung nakikita mo sa salita ng Diyos yung kanyang sinasabi. Now in verse 3, pagkalipas ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod na propetang si Eliseo. Kilala niyo po, naalala niyo po si Gehazi? Ano po nangyari kay Gehazi? Nagkaroon siya ng sakit sa balat. Di ba? Dahil pinag-interesan niya yung yaman na inaalok o yung regalong inaalok ni Naaman. Yung hinabol pa niya, di ba? Sabi niya, mayroong mga propetang nagpunta at nangangailangan. So yung regalo, pwede ko bang kuwain? Ibibigay ko sa kanila. Ang sabi ni Eliseo sa kanya, yung sakit ni Naaman ay mapupunta sa'yo. So again, it's a warning. At nangyari nga po yung kapahamakan na pangyari kay Gehazi. Sinabi ng hari, isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo. Nang isinaysay na ni Gehazi ang tungkol sa pagbuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, "Mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo." Ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinasabi ni Gehazi. At sinabi niya nga na totoo. Kaya ang hari ay humirang ng isang tao at inutusan ng ganito, "Gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid, mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito." So as we can see here, perhaps ang dilema ng babae kung bakit ayaw niyang iwan
yung Israel, kung saan yung kanyang kayamanan ay naroon, at pupunta siya sa Pilisteo, baka yung kanyang lupain ay mayroong mag-interest at kuwain. So sa kanyang pagbabalik, binalik yung kanyang lupain. Okay? Yung kanyang worry na baka mawala yung lupain ko, ano mangyayari. So since ang kalooban ng Diyos ay umalis siya, dahil yun ang babala ni Eliseo, sa kanyang pagbabalik ay binalik pa rin yung kanyang lupain. So it shows na kapag ka sumunod ka sa Panginoon o sa babala ng lingkod ng Diyos o sa babala ng salita ng Diyos, ay hindi ka mapapahamak. Okay? Yung mga alalahanin mo, what if, ay hindi mo pwedeng alalahanin. Once na ginawa mo ang kalooban ng Diyos, wala dapat what if. Kasi the will of God is perfect and the will of God is for your good. Okay? So yung mga what if natin ay, kung ito'y kalooban talaga ng Panginoon, at pinag-uusapan natin, it's really the Lord's will. Yung gusto talaga ng Diyos na mangyari. Then lahat ng doubts natin ay dapat alisin natin. Now, if that is not the will of God, yung mga what if natin is for sure will happen. Kasi kung hindi yan kalooban ng Panginoon, yung mga inaasahan mo na pangit na mangyayari o masamang mangyayari, ay mangyayari talaga. Okay? O kaya panalangin mo, sana hindi naman ganun mangyari, no? Kung hindi yan kalooban ng Panginoon, kahit ipanalangin mo pa, Lord, sana hindi ito mangyari. Kung hindi kalooban ng Panginoon yan, mangyayari kahit yung ayaw mo mangyari. Okay? So, we can say, na once a person is walking in the will of God, God's protection and blessing will be upon him. But if a person is not walking in the will of God, God's protection and blessing will not be upon him. Instead, the consequences of disobeying the will of God. Sometimes in our lives, meron tayong mga ganong pagkakataon na ginagawa natin yung isang bagay at at the back of our mind, alam natin na hindi ito kalooban ng Panginoon. Then we are praying as a Christian. Sana hindi mangyari yung kinakatakutan ko. Di ba? Like for example, you know that kung meron kang anak, may anak ka, alam mo na hindi sila pwedeng lumabas overnight. Magpunta out of town. Kanya ng girlfriend o kanya ng boyfriend niya. Alam mo, hindi yun kalooban ng Panginoon. Pero pinayagan mo bilang isang quote-unquote mabuting magulang o maunawaing magulang na binibigay lahat ng gusto ng kanyang anak. You know that it's not the will of God. Anong possibility mangyari? Mahulog sila sa tukso. Then you are praying, sana hindi sila mahulog sa tukso. Do you think it's a logical prayer? It's a biblical prayer? You know na meron tukso. Then you are praying, sana hindi sila mahulog sa tukso. But all the while, you can prevent na hindi sila mahulog sa tukso. How? Huwag mong payagan. Di ba sabihin mo na hindi tama yan bilang isang mag-boyfriend at girlfriend pa lang na matutulog kayo sa isang hotel, magbabakasyon kayo. Lo and behold, nangyari yung kinatatakutan mo mangyari. Why? Because that is not the will of God. No? So, yun yung sinasabi ko with this text. Yung babaeng taga-Sunem, lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. At yung mga inaasahan niya, yung kinatatakutan niyang huwag sana mangyari, hindi naman talaga nangyari kasi naibalik yung kanyang lupa. No? Pero kung hindi siya susunod sa Panginoon, kahit mag-stay siya doon, makukuha at makukuha ang lupa niya o maaari silang mamatay sa gutom. Okay? Yes, Kuya Deng. Yes. Tamang edad. Okay. Like for that specific example, kung tama na yung edad ng iyong anak, papayagan mo ba siya? Let's say nasa around, anong edad yung tama na sinasabi niyo po? 25 above. Okay, mag-boyfriend, girlfriend, pupunta ng, sabihin natin, ng Hong Kong, o pupunta ng Boracay, o pupunta ng ganitong lugar. Kahit na magbabarkada naman sila. Okay? Pero hindi mo alam kung paano sila matutulog. Papayagan mo ba? Nasa tamang gulang na.
Okay? Yes, Ate Jo. Sige, mic tayo para marinig ng mga kapatid natin online. Sasabihin ko pa rin hindi Yeah. pwede. Sasabihin ko pa rin po na hindi pwede. Apo. Para po sa akin, sa ganang akin. Apo. But then meron na silang sariling desisyon na gagawin nila yon. Mm. Sila na yung accountable doon. Pero sasabihin ko pa rin yung, kasi nangyari po yan sa anak ko eh. Yung anak ko kasi, i-ano ko lang po kung bakit may nangyari sa aking panganay, is hiwalay sa asawa. Mm. Okay, yun po yung apo ko si Ian. Mm. Then, ang ano ko, kung mag-girlfriend ulit, ayusin yung unang marriage. Ipa-annulled or ano. Kung hindi ko tatanggapin kung sino man ang ibibigay sa aking another wife in the future. Kahit na sabihin mo may asawa na ang kanyang ex-wife. Mm. Then, ito yung nangyari ng 2 years ago is may dinala siyang babae sa bahay. Mm. Pinakikilala niyang girlfriend niya. Hindi ko po pinatuloy. Mm. Medyo bastos, but then hindi ko po pinatuloy. Kasi usapan po namin yun eh, hindi ka pwede magdala ng babae dito na hindi kayo kasal, na hindi mo naayos yung first marriage mo. Ang ginawa po ng anak ko, sige, umuwi po, then umalis. Kinasama niya yung babae, which is mali. Kaya po nagkaroon ng problema. Pero hindi ko po yun binigyan ng consent. Ayun po stand ko eh. Oo. Ayusin mo ang first marriage mo. Ipa-annulled mo. Pag na-annulled, sige, kung i-allow ng Lord ng annulled. Pero kung hindi ako tatanggap ng another woman na dadali mo sa bahay ko na pagkakamali muli. So, nag-stand ako doon. At hanggang ngayon, na iniwanan niya ako at hindi na siya nagpakita sa akin, nag-stand ako doon. From time to time, tumatawag, alam kong nagsisisi, pero yun pong stand ko eh. Hindi ko siya pwedeng dalhin. Hindi ko idadami ang bata. May bata na pong nabuo eh. Hindi po yun kasali. But then, yung ganong sitwasyon is hindi ko tatanggapin. Hindi you will not allow that kind of relationship. Yeah. Nandun po tayo sa pagbibigay ng payo at pagsasabi kung ano yung tama at mali. Pero at the end of the day, sila ay may kanya-kanyang kalooban. At kung anong gusto nilang gawin, ay gagawin nila kahit sabihin natin wag. Okay? Kahit sabihin natin wag. Basta malinaw lang sa magulang na hindi tayo pumapayag sa ganong uri ng desisyon o kahit na pagpapaalam nila. Okay? Nakalungkot nga, nagpapaalam, pero pag di ka pumayag, sisigi pa rin. Diba? So, katigasan talaga ng ulo yun. No? Mahirap. And they will suffer the consequence. So, bilang magulang, Hindi sila nagpapaalam, ini-inform ka lang. ini-inform ka lang. Pinapaalam. Not asking permission or nagpapaalam. Kundi ipinapaalam information. Okay? Aalis kami, ha? Whether you like it or not. So again, no? If it's not the Lord's will, you will suffer the consequence. If it's the Lord's will, even though sometimes it's hard, you will reap the blessings. You will reap the blessings. Walang napahamak na lumakad sa kalooban ng Panginoon. Pero lahat ng sumuway sa kalooban ng Panginoon, lalo higit sa mga mananampalataya, na alam na nila yung katotohanan, pero hindi pa rin sila lumalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi sila magkakaroon ng pagpapala, sila ay mapapahamak. And they will not experience joy. Yun eh, yung joy ng banal na spirito na hindi mo pwedeng dayain. Kasi merong joy kahit na may pagsubok, pero alam mo kalooban ng Panginoon, may joy eh. Pero kahit na dami mong pera, masagana ka, pero alam mo hindi mo nagagawa kalooban ng Panginoon, walang joy. Empty. Kaya yung binatang mayaman, di ba? Sabi niya, Panginoon, nagawa ko na po ba ang lahat? Ano pa bang kulang? Alam niya, walang fulfillment sa ginagawa niya eh. Di ba? Kasi trusting Christ versus your good works. So, alam niya, hindi yun, no, hindi nakakapag-satisfy yung ginagawa niya para maligtas siya. The same thing with sa mananampalataya. Yes, ligtas na tayo, pero once na tayo sumuway sa kalooban ng Panginoon, you will not experience yung unexplainable joy. Okay? Laging merong worry at hindi mapayapa ang buhay. Yes, Kuya Deng. Oo, mali pa rin. Mali pa rin. Kahit Kristiyano yung kasama. Oo, kasi hiwalay sila ng tulugan.
Oo, hindi. Barkada, hindi pwede. Okay? So, kahit sa mga mata ng mga unbeliever parents, hindi yun papayagan. Eh. Alam nila na mali. How much more to the believer parents? Okay, going back to the story, as we can see, yung babaeng taga-Sunem ay sumunod sa babala ng propeta at the end, pinagpala pa rin siya. No? Kahit na iniwan niya yung lupain niya, ay naroon pa rin. Binalik sa kanya. Verse 7. Si Eliseo ay pumunta sa Damasco at noon ay may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. Kilala natin si Ben-Hadad ng Syria, isang malupit din na hari na kinatatakutan ng Kingdom of Judah at Kingdom of Israel. No? Gusto nilang makipag-alay, pero makipag-sanib puwersa, pero ayaw ng Panginoon. Diba? Hindi nyo dapat katakutan. Now, pero itong hari ng Syria, kilala rin niya si Eliseo bilang isang propeta. Si Eliseo pumunta sa Damasco at noon ay may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. Nang mabalitaan niyang nasa Damasco si Eliseo, inutusan niya si Hazael. Who is Hazael? Lingkod ni Ben-Hadad. Okay? At magdala ng mga regalo at makipagkita kay Eliseo, ang propeta ng Diyos, upang itanong kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi. Lumakad si Hazael upang makipagkita kay Eliseo. Karga ng 40 kamelyo, dala niya ang iba't ibang magagandang regalo na produkto ng Damasco. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, "Inutusan po ako ng lingkod ninyong si Ben-Hadad upang alamin kay Yahweh kung gagaling pa gagaling pa ang hari o hindi." Ang sagot ni Eliseo, "Bumalik ka sa kanya at sabihin mong gagaling siya, ngunit ipinaalam sa akin ni Yahweh na mamamatay siya." Paano yun? Gagaling pero mamamatay. Di ba? Yun lang yung information na binigay ni Yahweh kay Prophet Eliseo. Gagaling si Ben-Hadad pero mamamatay siya. So hindi alam kung paano. Di ba? Paano? Abawa, gumaling na nga. Di sana mabubuhay, pero ba't gumaling pero mamamatay? So let's see what will happen. At tinitigan niyang mabuti si Hazael. Yung titig na, parang may mali. Parang may nakikita siya. May pinapahayag ang Panginoon sa kanya through that person. Yung lingkod o yung servant ni Ben-Hadad. Hanggang sa ito'y napahiya. Napaiyak si Eliseo. Nang itanong ni Hazael kung bakit siya umiiyak, sinabi ni Eliseo, "Sapagkat alam kong gagawan mo ng malaking kasamaan ng buong Israel, susunugin mo ang kanilang mga kuta, papatayin mo ang mga kabataang lalaki, dudurugin parang abo ang mga bata, at bibiyakin mo ang tiyan ng mga buntis." How come that a simple servant will do such horror sa nation of Israel? Kaya verse 13, ang sabi ni Hazael, "Paano ko magagawa ang kakilakilabot ng mga bagay na yan? Ako'y isang hamak na alipin lamang." Sagot ni Hazael, "Inutusan nga lang ako ni Haring Ben-Hadad kung tanungin sa iyo kung gagaling ba siya o hindi eh. Then sabi mo, gagaling siya pero mamamatay. Tapos ngayon sinasabihan mo ako na ito gagawin ko?" Sinabi ni Eliseo, "Ipinahayag sa akin ni Yahweh na ikaw ay magiging hari ng Syria." At bumalik na si Hazael kay Ben-Hadad. Tinanong siya nito, "Anong sabi sa iyo ni Eliseo?" Sumugot siya, "Gagaling daw po kayo," sagot ni Hazael. Ngunit kinabukasan, pero hindi niya sinabing mamatay siya. Tama? Sabi ni Eliseo, gagaling siya pero mamatay. Sabi ni Hazael, gagaling daw po kayo. Ngunit kinabukasan, binasa ni Hazael ang isang kumot at binalot sa mukha ng hari hanggang sa ito'y mamatay. Gumaling siya sa karamdaman na matay siya sa murder. And who murdered him? Si Hazael. At sinabi ni Hazael, "Paano ko magagawa yan? Isang lingkod lang ako." Di ba? No, even before yung gagawing kasamaan ng isang tao, of course, the Lord knows already na gagawin niya yun, yung kasamaan na yun. It's not the Lord who made him do that. Okay? But the Lord knows what He's doing or what He will be doing. Alam ng Diyos kung anong kasamaan ang gagawin niya. Okay? So, unang kasamaan ginawa niya,
pinatay niya yung si Haring Ben-Hadad. At si Hazael ang sumunod na hari ng Syria. So the prophecy is correct. Even the prophecy of, let's say, yung mga pangit na mangyayari. Minsan kasi yung alam nating prophecy, it's like pagdating ng Panginoon, di ba? Pero ano pa yung mga hindi magandang prophecy na meron tayo na mapangyayari? The Antichrist. Di ba? It will happen. Yung mga tagutom, yung mga gera, di ba? Yung mga lindol, yung mga malalakas sa sakuna. Mangyayari po yan during the time of tribulation period. It will happen. It will happen. Okay? So the prophecy, the judgment, and whatever will happen, God knows already, and it will happen for sure. Okay, let's proceed. Ang paghahari ni Jehoram sa Judah. So, let's proceed sa Judah naman. Ano nangyari? Nang si Joram na anak ni Ahab ay 5 taon nang nagahari sa Israel, si Jehoram, okay, almost parehas yung pangalan, no? Joram, yung sa Israel, which is a bad king. Jehoram, which is yung apo ni David, okay, from Judah, na anak ni Haring Jehoshaphat, ay nagsimula naman maghari sa Judah. 32 taon siya nang maging hari at 8 taong naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang yapak ng mga naging hari ng Israel, tulad ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, which is a wicked king, yung asawa po ni Jezebel, na kanyang biyenan. Gayunman, hindi pa rin ibinagsak ni Yahweh ang Juda alang-alang sa lingkod niyang si David. At sa pangako niya rito na maghahari ang kanyang mga susunod na salinlahi sa habang panahon. Sa panahon ni Jehoram, nagimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Pumunta siya sa Sair, dala ang lahat ng kanyang karawahe, ngunit napaligiran sila ng mga Edomita, kaya't kinagabihan nagpilit silang lumusot. Ang mga tauhan niya ay nagsitakas pauwi sa kanikanyang bahay. Mula noon, hindi nasakop ng Juda ang Edom, hindi nagtagal naghimagsik din ang Libna. Ang iba pang ginawa ni Jehoram ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at nililibing sa bahay ni David, sa libingan ng kanyang mga ninuno. Ang humalilis sa kanya bilang hari ay ang kanyang anak na si Ahazias. Okay? Kapag kapampangan ka, nawawala yung H mo eh. Okay? Nawawala yung H. Okay? Now, what we can see here in the kingdom of Judah, lumiliit na po yung kanilang territory. Kapag sila'y sumusuway sa Panginoon, yung mga kanilang nasasakupan ay naghihimagsik sa kingdom of Judah, kaya lumiliit na rin po yung kanilang territory. Pag lumiliit ang yung territory, ano nangyayari sa iyong kapangyarihan? Lumiliit din ang iyong nasasakupan, lumiliit din yung iyong tax, lumiliit din yung iyong mga kawal. Okay? So, ganun nangyayari sa kingdom of Judah because of wicked kings. Now, ang paghahari ni Ahazias sa Judah. Si Ahazias na anak ni Haring Jehoram ay naging hari ng Judah noong 12 taon ng paghahari sa Israel ni Joram na anak ni Ahab. Si Ahazias ay 22 taon noon sa 1 taong niyang naghari sa Jerusalem. Hindi na Judah, Jerusalem na. Okay? Kasi nga lumilit na yung kanilang territory. Ang kanyang ina ay si Atalia na apo ni Omri at naging hari din ng Israel. Sinundan din niya ang yapak ng sambahayan ni Ahab na lolo ng kanyang asawa, nagkasala rin siya kay Yahweh. Tinulungan niya si Joram ng salakayin nito ang Ramot Gilead, si Haring Hazael ng Syria. Noon ay nasugatan ng maluba si Joram at umuwi siya upang magpagamot sa Israel. Nang mabalitaan ito ni Hazias na anak ni Haring Joram ng Judah, dinalaw niya ito. So, that's the kingdom of Judah. May 2 hari ng sinabi pero hindi magaling or hindi mabuti at sila'y namatay. Chapter 9. Kinawang hari ng Israel si Jehu. Okay? Now, before we read yung kay Jehu, babalikan natin yung prophecy ni Elijah in 1 Kings, Kuya Paulo.
1 Kings chapter 9, chapter 19. Wait, hanapin ko yung prophecy. Chapter 19, verse 17, kuya. Hindi, chapter 19 na lang, tas down scroll mo na lang, kuya. Down scroll mo na lang. Okay, you go to verse 17. Okay. Ito po ay si Elias pa, or si Elijah pa yung propeta. Ang sabi sa verse 17, bilang parusa kay King Ahab, punta tayo sa verse 15, kuya. Verse 15. Sinabi sa kanya ni Yahweh, kanino? Kay Elias. Si Elias po, nandito pa sa lupa. Di ba? Si Elias po, dinala sa kalangitan. Tama? Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang at malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. So, ibig sabihin, buhay pa si Elias, na-anoint na si Hazael na magiging hari ng Syria. At si Jehu, na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buwasan mo rin ng langis si Eliseo, na anak ni Safat, na taga Abel Mehola bilang propeta na halili sa iyo. Nagigets niyo yung point? Ang ibig kong sabihin dito, bago pa man malaman ni Hazael na siya ay magiging hari, inanoint na siya ni Elias. Di ba? Tandaan nyo na sa 2 Kings chapter, chapter 9. Ang layo niyan sa 1 Kings chapter 19. So, ilang taon ang difference yan? Maraming taon ang difference yan. Pero even before i-anoint si Eliseo, inanoint na si Hazael at si Jehu. Okay? Bakit sila inanoint? Ito ang sabi ng Bible. Ang makakaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. At ang makakaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ibig sabihin, merong judgment na mangyayari sa Israel. At gagamitin sino? Si Hazael at si Jehu. Okay? That time, ang hari dito, if I'm not mistaken, panahon ni Elias, si King Ahab. Pero si King Ahab po, namatay na during the 2 Kings. Now, let's go, Kuya Pao, sa ating pinag-aaralan. Punta tayo kay King Jehu. Okay? So, as we can see here, all of the prophecy na sinabi ay natutupad. Alam niyo po, kapag mayroong isang prophecy sa Bible hindi natupad, hindi po magiging consistent ang Bible at hindi po totoo ang Bible. If just one prophecy ang hindi matupad, hindi po consistent ang Bible. Ganun din sa mga prophet eh. Kung ako ay isang propeta at isang propesiya ay hindi natupad, hindi ako tunay na propeta. Kasi when you say a prophet, kailangan lahat ng prophecy ay matutupad. Kasi mula sa Diyos yun eh. Ganun din sa Bible. Lahat ng bagay dapat dito ay matupad. Okay? If one prophecy will not be fulfilled, then this is not reliable. Ang belief natin, yung pananampalataya natin ay huwad o hindi totoo. Kaya di ba si Jesus Christ, kahit yung mga pagsasalita niya na nauuhaw ako, di ba? Ama-ama ko, di ba? Lahat ng mga bagay na pinapasay tungkol sa Kanya, kailangan matupad yon. If one prophecy will not be fulfilled in the life of the Lord Jesus Christ, then He is not the Messiah. But all of the prophecies are fulfilled. And isang prophecy na lang hinihintay natin ma-fulfill, which is yung second coming. Okay? Yung Kanyang birth, di ba? Yung Kanyang death, yung Kanyang ministry, lahat po yun natupad. No? Kung hihintayin nila ng Israel, yung Jesus Christ, yung Messiah, let us not the name Jesus Christ, no? Kung hinihintay nila yung Messiah now, ang tanong, paano mangyayari yung mga prophecy na yun? Di ba? Namatay na yung mga rulers ng Rome. Di ba? Sino pa yung makukrucify? Di ba? Wala na. So, how can you wait for that prophecy to happen na yung Messiah darating? No, yung Messiah darating,
yung iniisip nyong first coming ng Messiah is actually His already second coming. Okay? So, they are waiting for that Messiah. They thought Messiah has not yet come, but Messiah came already 2,000 years ago. First Advent. Okay? Yung first Advent. And then the second Advent, yun po yung kanilang hinihintay. They thought it's the first Advent. Pero hindi nila alam yung Messiah dumating na. At babalik na. Okay? Now, let's proceed. So, going back to the prophecy, nangyari yung prophecy tungkol kay Jehu. In chapter 9, verse 1, sabi rito, samantala tinawag ni Propeta Eliseo, okay, ang unang nagpahid ng langis kay Jehu ay si Elias. Now, si Eliseo na. Ang isa sa mga propeta at inutusan, magbihis ka. Ang propeta po ay isa lang, yung isa sa mga propeta. Ibig sabihin, hindi si Eliseo yung pupunta kay Jehu. Isa sa mga propeta. Magbihis ka, pumunta ka sa Ramoth Gilead at dalhin mo ang langis na ito. Pagdating doon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimsi. Sabihin mong iniiwan muna niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid. Doon ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pagkatapos umalis ka na agad. Pumunta nga sa Ramoth Gilead ang kabataang propeta. Nadatnan niyang nagpupulong-pulong ang mga opisyal na hukbo. Sinabi niya na pag-utusan po ako ng mahal na pinuno. Si Jehu ang sumagot, sino sa amin ang kailangan mo? Kayo po, sagot ng propeta. Tumingin si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis, sabay sabi, ganito po ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Binubuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Israel na kanyang bayan. Papatayin mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang may paghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang mga lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Which is true, ang dami po nilang pinatay. Kasi ayaw pong sumama sa kanila bilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Di ba si Jezebel po ay nag-hire ng mga prophet? Ito mga prophet ng Panginoon, gusto niyang i-hire. Pero pag ayaw sumama sa kanya, ang gagawin niya, papatayin niya. Kaya ang ginawa noon nila Eliseo, nila Elias, nagtago sila. At saan nagtago si Elias? Sa bundok. Di ba? Na kung saan walang pagkain, pero dinadalan siya ng uwak. At yung mga propeta na itinago na, forgot the name, no? Meron bang mga propetang itinago? Akala ni Elias na ako na lang ang natitira. Sabi niya, hindi. Nagtira pa ako ng ibang propeta na hindi lumuhod kay Baal. Now, ito po yung mangyayari. Ito po yung parusa ng Panginoon sa pamilya ni Ahab at ni Jezebel. Mauubos ang angkan ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahiyas. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkasabi nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta. Now, nang bumalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito, anong nangyari? Anong kailangan sa iyo ng loko-lokong iyon? Okay. Ito po ay mga soldier. The language of mga soldier, mga sanggo ng soldier, no? Anong kailangan sa iyo ng loko-lokong iyon? Sinabi niya, alam na ninyo kung anong gusto ng loko-lokong yun. Anong ang sinasabi niya? Tanong nila. At sinabi niya, ganito ang sabi niya, inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel. Pagkarinig dito'y dali-dali nilang inalis ang kanilang mga balabal at inalatag sa paanan ni Jehu, hinipan nila ang trompeta at saka sumigaw, mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari ng Israel. Now, yung pag-alis po ng balabal is a sign of submission. Now, we recognize you as a king and you have our support. Now, recently, we studied the pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem. Right? Anong ginawa ng mga tao? Di ba yung kanilang mga balabal ay inilatag nila? Di ba? At siya ay sumakay sa isang asno. No? So, yun po kasi ang kultura nila. That we recognize you as our Messiah. Okay? Pero nung pinag-aalis na ng Panginoon yung mga nagtitinda sa templo, hindi ka pala yung Messiah, di ba? Bagsik mo pala, di ba? Kaya marami rin hindi na naniwala sa Kanya.
Now, let's proceed. Verse 14. Siguro hanggang chapter 9 lang po tayo. And after this, we'll continue next meeting yung chapter 10. Pinag-aralan ni Jehu kung paano niya mapapatay si Joram na noon ay kasama ng mga Israelitang nagbabantay sa Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na itinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at mga tauhan nito. Remember Hazael? Yung prophecy? Ang makaligtas kay Hazael ay hindi makakaligtas kay Jehu. At ang makaligtas kay Jehu ay hindi makakaligtas kay Eliseo. Kung talagang kakampi ko kayo, isa man sa kanilang huwag ninyong pababayaang makapunta sa Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito. Sumakay siya sa kanyang karawahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Ahazias. Yon. Sorry pag mabilis ka magsalita, nabubulol ka talaga. Ahazias ng Juda. Mula sa tori ng Jezreel na tanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu, sinabi niya, may isang pangkat na dumarating. Sumugot si Joram, sabihin mong salubungin ng isa nating mga ngabayo at itanong kung mga kaibigan ba sila o mga kaaway. Kaya sinalubong nila si Jehu, sinalubong ng isa si Jehu ng mga ngabayo at sinabi, ipinapatanong po ng hari kung kayo'y kaibigan o kaaway. Sumugot si Jehu, kaibigan man o kaaway, wala akong pakialam. Parang talaga, sanggano no? Wala akong pakialam. Sumunod ka na lang sa akin. Dahil dito, sinabi ng bantay, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin dito ang pangkat. Inutusan niyang muli ang isang mga ngabayo at ipinatanong kung kaibigan ba sila o kaaway. Sinabi ni Jehu, anong kaibigan o kaaway? Sumunod ka na lang sa akin. Sinabi uli ng bantay kay Joram, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin ang pangkat. Parang isang siraulo sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng karwahe. Ang kanilang pinuno, parang si Jehu ang anak ni Nimsi. Okay? Sinabi ni Joram, ihanda ninyo ang aking sasakyan, dali-daling sumakay sina Joram at Ahazias. Thank you, Lord. Nabanggit ko rin. At Ahazias at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ng Nabot. Alam niyo po yung Nabot? Ito po yung lupain na kung saan ay sinamsam ni Ahab. Okay? Dahil nga ayaw ibigay sa kanya ni Nabot yung lupain niya. Okay? Pero ang ginawa ni Jezebel, pinrame up niya si Nabot. Okay? Na makilala siya ni Joram, tinanong nito, kapayapaan ba o ang sadya mo, Jehu? Sumugot si Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagkulam na pinalaganap ng ina mong si Jezebel? Nang marinig ito, biglang ibinuwelta ni Joram ang kanyang karawahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ahazias. Pinagtaksilan tayo, ngunit buong lakas na pinana ni Jehu si Joram, tinamaan siya sa likod at tumagos ang palaso sa puso, bumagsak si Joram sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot ng Jezebel. Ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Ahab noong tayo'y kasama niya. Nakita mo ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak. Gagantihan natin ang lupaing ito, kaya nga buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot upang matupad ang sinabi ni Yahweh. Laging makikita upang matupad ang sinabi ni Yahweh. No, kahit yung punishment, it will surely happen. Exactly the same way kung anong sinabi ni Yahweh before pa. Okay? Yung time na pinatay nila si Nabot, yun ang sinabi sa kanila, na mamamatay kayo sa lupain mismo ni Nabot. Yung sinamsam nyo na lupain, dyan din kayo mamamatay. Now, let's proceed. Na makita ni Ahazias ang nangyari, tumakas siya papuntang
Bet-Agan. Ngunit pinana rin siya ni Jehu at siya'y bumagsak sa loob ng karawahe ng panahon ito sa Gur na malapit sa Ibileam. Gayunman nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Ang bangkay niya ay kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at sinakay sa karawahe at siya'y nilibing nila sa Jerusalem sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni David. Si Ahazias ay naging hari ng Juda noong 11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mga mata. Inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nag-makeup. Okay? Kaya huwag kayo mag-makeup pag pupunta sa church. Joke lang. Joke lang. No? Kinulayan ng kanyang mga mata. No, dati pala meron ng gano'n, no? Okay? Siguro acrylic yun. Hindi natin alam. May eyeshadow na pala. Okay? At inayos ang kanyang buhok. O, meron na palang kulot yun. Pwede ka na magpakulot. Nang makita niyang pumapasok si Jehu, tinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo, Simri? Mamamatay ng sariling Panginoon? So alam na rin niya na pinatay ni Jehu ang hari. Tumingala si Jehu at nagtanong, sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang 2 o 3 eunuko, ano yung eunuko? Servant. Male servant, eunuch. Na hindi sila pwede mag-asawa dahil servant sila for life. Sinabi niya sa mga ito, ihulog nyo ang babaeng iyan. Kung sino dyan ang kakampi ko, ihulog nyo yung babae na yan. So, pag hindi nila hinulog, ano mangyayari? Pati sila mamamatay. So, anong ginawa? Inihulog nga nila si Jezebel. Wawa naman, bagong makeup, hinulog. No? Inihulog nga nila si Jezebel, nang ito'y bumagsak sa lupa, tumalamsik sa pader sa mga kabayo ang kanyang dugo. At ang bangkay ay pinasagasaan niya sa karwahe. Pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya, pero mo, no? Kapapatay mo lang ng isang tao, nakuha mo pang kumain. No, ganon din siya kabagsik. Maya-maya, sinabi niya, kunin ninyo ang sinumpang babaeng iyon at ilibing ninyo sapagkat anak din naman siya ng hari. Pero ano yung prophecy? Hindi siya ililibing. Diba? Kakainin ng mga aso yung kanyang bangkay. Nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatnan kundi ang ulo, mga buto ng kamay at mga paa nito. Nang ibalita nila ito kay Jehu, sinabi nila, ito'y katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Elias. Elias pa, not Eliseo. Na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel, kung saan nandun yung kanilang territory. Parang duming sa sambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya. What we can see here. From chapter 8 to chapter 9, okay? In chapter 8, nakita natin yung pagsunod ng babaeng taga-Sunem. And then in chapter 9, nakita natin yung pagsunod nila Hazael at ni King Jehu, no, sa prophecy na sinabi sa kanila na gagawin nila bilang pagpaparusa sa Israel. Now, isang aral lang gusto kong, isa sa mga aral na maaari nating makita rito is this. If the prophetic salvation is true, also the prophetic judgment. Okay? Ano yung prophetic salvation? If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. You will have eternal life. And what is the prophetic judgment? If you will reject the gospel, if you will not believe in the Lord Jesus Christ, what will happen to you? You will be condemned and you will be punished in hell. Ikaw ay mapupunta sa impyerno. Yun po ba ay totoo
o likang isip lamang, gawa-gawa lamang para ang mga tao ay maging mabuti at hindi sila magpakasama? Hindi po ganun ang intensyon nun. That is a true prophetic judgment. Those who will not believe in the Lord Jesus Christ will be condemned. Kuya Pao, basahin natin. John 3:16, 17, 18. Okay? Alam natin ang John 3:16. Gustong-gusto natin yan. Good news yan. Pero hindi natin makita yung John 17, 18. Minsan nakakalimutan natin rather na bahagi because that is the judgment. John 3:16. Ano sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Diyos ba malupit? No. Mahal niya ang sangkatauhan. Bakit? Kasi ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak. Yes, God loves the world. But, to those who believe, yung maniniwala, yung mga sasampalataya lamang, yon ang hindi mapapahamak. Magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Verse 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Question. Pwede bang isugo ng Ama ang kanyang anak upang hatulan ang sanlibutan? Pwede ba niyang gawin yon? During the time, yung pagpunta ng Jesus Christ, pwede bang sabihin ng Ama na hatulan mo na ang sanlibutan? Yes. God has all the reason to condemn us. No? He has no reason to save us, actually. Wala siyang makikitang anumang reason sa atin para iligtas niya tayo. Pero out of His mercy, out of His grace, out of His love, compassion, sinend niya yung kanyang anak para iligtas tayo. Hindi para parusahan, hindi para hatulan. Pero anong ginawa ng sanlibutan sa kanyang anak? Yung sinendya na anak para iligtas at hindi hatulan ay hinatulan ng sanlibutan, ng kaparusahan. Diba? Yung dapat humatol sa sanlibutan at magparusa, ang siyang hinatulan ng sanlibutan at pinarusahan. Well, that should happen for us to be saved, para iligtas tayo. Kung ikaw ay Diyos, gagawin mo ba yon? Well, we are not God. Pero kung hindi ko gagawin yun. Bakit ko isa-save itong mga taong ito? Pagpunta ko doon, hatulan pa nila ako, paparusahan pa nila ako, pero bakit ko sila iligtas? Why not? Unahan ko na sila. But I'm not God. Kaya hindi ko maintindihan ang Diyos pagdating sa kanyang biyaya. Yun yung bagay na hindi mo kayang arukin. Kung gaano kamahal ng Diyos tayo, kahit na tayo makasalanan. Kaya, kung haharap ka sa Panginoon at sasabihin mo, Panginoon, nagawa ko ang lahat, papasukin mo ako sa kayong kaharian, hindi mo naintindihan yung grace. In fact, wala kang magagawa para ma-please siya o para mabigay sa iyo yung reward ng salvation o yung salvation as reward. You cannot do that. Pero sabi sa verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. That's good news. Ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. If a person will not believe in the Lord Jesus Christ as the Son of God and God Himself, then they will remain condemned. Kahit na pangalan pa nilang kanilang church is merong Christ, if they do not believe in the Lord Jesus Christ, they will not be saved. And they will remain condemned. Sabi dito sa Bible, di ba? Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Ibig sabihin, hindi mo kailangan pumunta sa langit o mamatay ka para malaman mo yung hatol sa'yo. Ngayon pa lang, malalaman mo na kung anong hatol sa'yo. If you believe, you are forgiven and you will not be condemned. If you do not believe and you do not have faith in the Lord Jesus Christ, alam mo na, hinatulan ka na. Okay? Hindi ako nagsabi nun. Okay? Kundi ang Panginoon. Paano magkakaroon ng
audacity yung isang tao na sabihin, I do not believe in the Lord Jesus Christ. Okay, you will remain condemned. Tandaan po natin, wala sa kapangyarihan natin ang pagpapatanggap sa tao. Nasa kapangyarihan po yun ng banal na Espiritu. Kaya kung sila ayaw sumampalataya, wala tayong magagawa. Di ba? If they reject the Lord Jesus Christ, they did not reject you. They reject the Lord, who is the Savior. And if they do not believe, this what will happen to them. Hindi ako naniniwala dyan. Okay. Kung hindi ka naman maniwala, sa tingin mo, hindi magkakatotoo. Di ba? It's not about what you believe. Hindi porke hindi ka naniniwala, hindi totoo. Di ba? Ang katotohanan, maniwala ka at hindi, mangyayari yun kasi yun ang katotohanan. Okay? So, yun ang nangyari dun sa nation of Israel. Yung earthly judgment nangyari. Exactly. How about the eternal judgment? Sabi ng Bible, araw at gabi, sila'y pinapahirapan. No? Sa talinghaga ng Panginoon, yung lalaking mayaman na at si Lazarus, di ba? Ang sabi ng lalaking mayaman, nung siya ay nasa Hades, hindi pa po impyerno yun, kasi wala pa pong impyerno eh. Okay? Ngayon, ang pinagpupuntahan ng mga patay is yung daigdig ng mga patay or yung lugar na malayo sa Diyos. Ang sabi niya, pinapahirapan kami rito. Pwede ba isawsaw na lang yung daliri sa tubig at ilagay sa aking dila upang maibsan yung aking paghihirap? How much more if it's the lake of fire? It's not yet the lake of fire. Okay? It's just Hades. How much more the lake of fire? But we can see here, if you are not part of the kingdom of God at wala kang relasyon sa Panginoon, kahit ang buhay mo pa lang dito sa lupa is already a punishment. But if you believe in the Lord Jesus Christ, you will have eternal life. And this is eternal life, sabi ni Jesus Christ. What is eternal life? That you know the Lord Jesus Christ. Makilala mo siya sa iyong buhay. Yun yung eternal life. Ang eternal life, hindi pag namatay ka. Ngayon po ba may buhay na walang na tayo? Kasi nakikilala natin ang Panginoon. Yun yung buhay na walang hanggan. So, kapatid, napakalaki ng difference ng mananampalatayang tunay sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Eternal life, eternal death. Okay? We are forgiven, remain in punishment. We will be with God forever. They will be away from God forever. So, if that is the message na maririnig ng mga tao, I hope and pray that they will come to a point of repentance and believe in the Lord Jesus Christ. I hope and pray, ngayon may nakikinig sa atin. At kung sino man yung taong yung nakikinig sa atin na hindi pa niya kilala ang Panginoon, the only way to heaven, the only way to be saved is through the Lord Jesus Christ. Not religion, not baptism, not membership in the church, but faith in the Lord Jesus Christ. And if you have genuine faith in the Lord Jesus Christ, you will come to the point of repentance. Di ba? And God will sanctify you. Magkakaroon ka ng new life. But if you do not have faith in the Lord Jesus Christ, kahit nasabi mo, naniniwala naman ako kay Jesus Christ eh. Repent from your sins. Huwag naman ganun. Di ba? Unti-unti. No. The Bible says, repent from your sins. I don't like eh. Oh, you do not have faith in the Lord Jesus Christ. No? Madaling sabihin yun, I have faith in the Lord Jesus Christ. But can we prove it? The Bible says, faith without works is dead. It's not the works that save us, but faith in the Lord Jesus Christ. And that faith in the Lord Jesus Christ must produce and will produce transformation or good works. Amen? Let's pray and let's thank the Lord for this wonderful morning. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay nga po na hindi mo inilihim sa amin ang kapahamakan na darating sa mga taong hindi susunod sa inyong kalooban sa aral ng kaligtasan. Hindi ang relihiyon, hindi ang lumang paniniwala, hindi ang magagawa namin ang makapagliligtas sa amin o yung kung anong iniisip naming tama, kundi kung ano ang sinabi ng iyong salita. Na si Kristo lamang ang nag-iisa at tanging daan, katotohanan at buhay
At walang ibang makapagliligtas sa amin, kundi sa pamamagitan niya. Salamat o Diyos sapagkat ang aral na ito ay isang pundasyon ng iglesyang ito na ang sino man na naririto ngayon ay nakakilala na tanging si Kristo lamang ang Panginoon at tagapagligtas, wala nang iba. Ama, dalangin ko po na iligtas mo rin ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga taong malapit sa amin, maging ang mga taong makakasalamuhan namin, Panginoon. Huwag namin ikahiya ang pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Dahil hindi lamang ito mabuting balita ng pag-asa, kundi ito rin ay balita ng paghahatol sa mga taong mananatiling hindi kikilala sa inyo. Patuloy, O Diyos, na gawin mong tapat ang iglesyang ito sa pagbabahagi ng iyong salita. Ito man ay hindi magustuhan ng mga tao sa aming kapaligiran o ito man ay maging offensive sa kanilang pandinig. We will remain faithful in the gospel because that is the only truth. Maraming salamat, Ama. Patuloy mong pagpalain ng bawat sa amin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. We can proceed now to our short reflection. Okay? Dito po yung mga men's, at doon po yung mga women. Sige po.